umaugong na ang usap-usapan sa apat na sulok ng showbiz na ang dalawang ito ay hiwalay Kita na. niya kay Sarah na hindi na masyadong bumabata, may dalawa ng anak, di ba may mga kaamot na ang tiyan, yung mga ganon. Siguro nag-iisip siya na baka makakuha pa siya ng iba na mas bata. Sinisiraan niya na nabubugbog. Tapos ngayon ipinagpalit pa niya. Sa hindi lalaki ha. At balita natin sa tomboyista. Pero ang makikialam ng hantong na sa paghihiwalay ng mag-asawa, nako, hindi na rin naman maganda. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood, tapusin niyo po yan. Paki-like, paki-share, mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nemia Chikadora! At eto ang latest. Ayan, i-issue ng mga hiwalayan sa showbiz. Naku, parami ng parami. Pahaba ng pahaba ang mga listahan. Naku, at nadagdagan na nga ng pangalan nila Richard Gutierrez at Sara Labate. Naku, hindi naman ito ikinumpirma, wala namang mga pag-amin sa magkabilang panig, pero talaga namang umaugong na ang usap-usapan sa apat na sulok ng showbiz na ang dalawang ito ay hiwalay na. Marami ang nagsasabi na kasalanan ni lalaki, may mga nagsasabi na kasalanan ni babae. Nako, pero sino tayo para mag-judge kung hindi natin alam kung ano ang totoong nangyari? Diba? Nako, syempre, kaliwat kanan ang pagtanggol ng kanilang mga idolo, hindi maiiwasan dahil na rin sa chika at intrigang niya na nagkalat na sa buong showbiz. Nako, marami at kaliwat kanan naman ang mga pambabatikos na natatanggap na magkabilang panig. At dahil nga pinag-uusapan sa apat na sulok ng showbiz ang mga chikang yan, nako, marami talaga ang nakikisawsaw ng mga netizen na talaga namang nagko-komento. At eto, pakinggan natin ang isa sa mga kumukontra kay Richard Gutierrez. Nako, pakinggan natin. Naku, para sa akin kasalanan niya ni Richard. Siguro nakita niya kay Sarah na hindi na masyadong bumabata, may dalawa ng anak, di ba may mga kaamot na ang tiyan, yung mga ganon. Siguro nag-iisip siya na baka makakuha pa siya ng iba na mas bata. Di ba? Parang ganon. Tsaka diba, pag may asawa ka na, panindigan mo. Pag may asawa ka na, ipaglaban mo. Siguro nagkakaroon ng problema dahil sa pakialam din ng kanyang partido. Ganun yun. Kaya siguro si Sarah nasasakal na. Diba? At balita pang nambubugbog. Kung nambubugbog, naku, very wrong. Kaloka. Ay nako, isa lamang ito sa komento ng kumukontra kay Richard Gutierrez, pero lilinawin ko sa isyong may babae si Richard Gutierrez. Nako, walang kumpirmasyon, walang balitang ganon. At sa sinasabing nambubugbog, nako, hindi totoo dahil talaga namang sinabi na hindi daw nambubugbog si Richard Gutierrez. Walang katotohanan. Ito ay mga kuro-kuro lamang at wala namang mga basihan. At syempre kung may kumukontra, pakinggan naman natin ang bumapanig kay Richard Gutierrez. Nako! Ay naku, hindi yan kasalanan ni Richard, no? Napakaswerte niya kay Richard. Diba? Sikat na, responsable, mayaman, gwapo. Diba? Ano pa bang hahanapin niya? Napakaswerte niya kay Richard. Malamang ang daming mga bata, mga sikat, mga sexy, magaganda, mayayaman na mga babae na nagkakandara pa dyan kay Richard. Pero siya ang pinili, siya ang pinanindigan. May anak sila. Diba? Dapat sapat na yon para ibigay niya ang best niya at maging mabuting asawa siya para kay Richard. Suportahan niya, mahalin niya, di ba? Nako, tapos mababalitaan pa namin, may mga iba pa siya. Kaloka. Ayan, isa naman sa nagtatanggol kay Richard. Naku, in fairness naman, hindi naman kailangan sisihin si Sarah sa mga isyong ito. O kahit si Richard ipagtanggol, wala dapat ganon. Dapat hayaan natin ang mag-asawa na magresolba ng kanilang mga problema. At hindi naman natin pwedeng paghihimasukan lalo't wala naman tayong alam sa kanilang istorya. At kung may mga komento kay Richard Gutierrez, naku, pakinggan naman natin ang mga komento kay Sara Labate. Ayan. Nako, kasalanan niya ni Sarah, no? Imagine, napakasipag ni Richard. Talaga namang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kasikatang natamo, di ba? Pinanindigan siya. Imagine, tapos ito pa mababalitaan natin. Sinisiraan niya na nambubugbog. Tapos ngayon, ipinagpalit pa niya. Sa hindi lalaki, ha? At balita natin sa tomboyista. Marami ang mga nagsasabi at inilabas na. Although, nako, allegedly, pero, nako kung totoo man yan, tsaka. Diba? Parang walang kakuntintuhan. Dapat siya ang babae, siya ang nagdadala ng relasyon. Pero parang matigas ang ulo.
Matigas ang ulo, parang gustong makipagsabayan kay Richard. Nako, dapat wala na siyang inaatupag kundi ang mga anak niya. Di ba? Ang kanyang pamilya na maging maayos. Sa kabila ng mga paggagabay sa kanya ng pamilya, dapat magpasalamat na lang siya. Dahil may mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Pero parang gusto niyang mawasak pa. Kaloka. Nako, huwag natin sabihin na si Sarah ang nanira. At huwag natin talagang sisihin si Sarah sa mga eksenang ito. Dahil gaya ng sinabi ko, wala tayong alam. At sa mga nagsasabi naman na ipinagpalit daw ni Sarah si Richard Gutierrez sa isang tibo, nako, antayin natin kung totoo nga ito. Hindi pa natin ako kumpirma dahil puro ito bulong-bulungan. Ayon lamang ito sa mga source. At wala pa namang malinaw na katibayan. Pakinggan din natin ang mga sumasang-ayon at nagtatanggol kay Sarah. Ha? Hindi kasalanan ni Sarah yan. Huwag natin isisi kay Sarah ang lahat. Oo, isinakripisyo ni Richard ang kanyang karir para kay Sarah, pero marami rin namang isinakripisyo si Sarah kay Richard. At hindi niya napulot si Sarah kung saan-saan lang. Binigyan niya si Richard ng 2 anak. Ang cute, ang lulusog, ang gagwapo. Isang sakripisyo na din yon. At kung subsob man siya sa trabaho, dapat lang. Dahil siya ang asawa, siya ang provider, siya ang ama, siya dapat ang gumagawa nun. Oo, pinanindigan niya si Sarah, pinakasalan, pero sana ipinaglalaban hanggang sa dulo. Pinoprotektahan, ipinagtatanggol sa lahat ng pwedeng makasira sa pamilya kahit pa sa sariling ina. Diba? Pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Ayan, ilan lamang yan sa mga komento at opinyon ng ating mga chikadora. May mga kumukontra, may mga sumasang-ayon. Pero syempre, ang lahat ng mga komentong ito, ang lahat ng mga opinyong ito, ay wala namang saysay pa sa ngayon. Dahil wala pa namang idinideklara, wala pa namang sinasabi sina Richard Gutierrez at Sara Labate. Kumbaga, wala pa namang nililinaw, diba, sa mga intrigang ito. At ang lahat ng mga pangyayari sa buhay may asawa, nako, dapat walang makikialam kahit pa sariling pamilya. Dahil kung sila ay magkakabati, nako, maiiwan tayo sa paligid nanganga. Diba? Maaaring may gulo, may mga mag-asawa talaga na dumaranas ng mga sinasabing pagsubok. Wala namang perpekto sa buhay mag-asawa. Pero syempre, dapat ipinaglalaban, dapat ipinagpapatuloy, ipinagpapanalangin ang kanilang pagsasama na dapat maging matibay hanggang sa dulo. Lalo na sila ay kasal at may mga anak sila. Nag-ibigan, may pinagsamahan at talaga namang nagsakripisyo din naman sila sa isa't isa. Nako, sa mga lahat ng mga nagko-komento, wag na muna tayong kumampi sa kung sino. Dapat gumigitna na tayo. At maging sa kaibigan nila sa showbiz, dapat wala rin pumapanig sa bawat isa kung hindi dapat gumitna at ayusin kung ano ang problema. Kahit pa nga sa sariling pamilya, dapat walang mga nagkakampi sa bawat partido kung hindi pinag-aayos at pinagkakasundo ang dalawang mag-asawa. Diba lagi natin sinasabi na ang babae daw ang nagdadala sa relasyon. Pero syempre, sa bawat dala, sa bawat bit-bit kung nabibigatan na, may mga babae talaga na bumibitaw na. At huwag din naman natin isisisi sa lalaki ang kasalanan kung bakit nagkakagulo ang mag-asawa. Diba, titingnan natin at titimbangin natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Diba sabi nga nila, it takes two to tango. Dapat kung may mga nanghihina, dapat ang isa nagpapalakas. Kung medyo mainit ang ulo ng isa, huwag sasabayan, pag-uusapan ang problema. Dapat nagkakatulungan. Pero kung yung isa patuloy na lumalayo, yung isa naman hinahabol siya, hindi sila magtatagpo. At kahit na may mga sarili-sarili silang isip at mga desisyon sa buhay, dapat hindi sila nagkakasalungatan kung hindi nagtatagpo sila sa gitna, sa sinag at gabay ng Panginoon para sila ay mas maging matibay. Diba? Ganun ang mag-asawa. Kung nagkakaproblema, pinag-uusapan. Dapat pagtibayin, pagtagpuin ang mga pusong nagmamahalan. Dapat ganon. Nako! At sa mga umiintriga naman kay Annabel Rama, nako, para sa akin, alam naman natin kung anong ugali ni Annabel Rama. Open book naman siya, talaga namang kung galit siya, galit. Ipinagtatanggol niya, mga alaga niya, mga kaibigan niya. Diba? Kung mali ka talaga. What more kung si Richard Gutierrez, ang alam niyang naaapi, ang alam niyang aagrabyado, syempre ipagtatanggol niya. Dahil anak niya yon. Walang ibang magtatanggol sa anak, kundi ang ina. Diba? Normal yon. Kahit naman sinong ina, may, siguro iba't iba ang pamamaraan, maaaring sa dibdib lang, sa puso lang, pero nasasaktan. Pero sa Annabel Rama, napaka-expressive. Kumbaga, kailangan niyang magsalita, ipagtanggol niya ang kanyang anak, at siya yon. Dahil yan ang kanyang pamamaraan, yan ang kanyang nakasanayan, hindi na natin pwedeng alisin sa kanya yon.
Pero di ba sinasabi nila na kahit pa nakabukod ang mga anak nila, kung makikialam at makikialam ang mga biyenan, ang mga magulang, nako, magagawa at magagawa nila yon. Pero dapat alam din ni Annabel Rama ang kanyang limitasyon. Dahil alam niya na ang anak niya ay may asawa na, ikinasal na, may mga anak na, may sarili ng buhay, nagtayo na ng sariling pamilya. Kasi di ba nasa Biblia naman yan, iiwanan ng babae, ng lalaki ang kanyang mga magulang at sila ay mag-aasawa, bubuo ng pamilya at sila ay magiging isa. Diba? Mga ganon. Kaya kung may mga ganon ang pagkakataon, sana limitahan na nila ang pakikialam. Oo, ang pagmamahal, ang suporta, ang pagpapayo, hindi mawawala yan. Pero ang pakikialam na hahantong na sa paghihiwalay ng mag-asawa, nako, hindi na rin naman maganda. At kay Annabel mismo rin ang galing na ayaw niyang maghiwalay ang mag-asawa. Diba? Bongga yun. At yan lamang po ating mga chismas for today. Maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroon. At syempre kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, paki-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nagsusubscribe ay mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismas at ganap ng inyong all-around kasama at kachika na Chika Dora!